Praise God, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid sa iba't ibang mga churches, especially sa ating pong Mother Church sa JCLG, Jesus Christ, the Living God, World Outreach Ministries, dito po yan sa San Pablo City, Laguna. So purihin ng Panginoon, today is Friday, ito po ang ating JCLG Friday online Bible study at ito po rin yung likod si Pastor June Cortez from San Pablo City. So purihin ng Panginoon, kamusta na po tayo lahat? Nawa kayo ay nasa mga kaginhawahan at pagpapala ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. At kung kayo ay may problema, tandaan po natin, lilipas din yan. Parang ang problema at pagsubok, parang bagyo yan eh. Bukas wala na, bukas makalwa wala na, no? So purihin ang Panginoon. So just relax in the presence of God. Salamat po sa ating mga kasama muli sa gabi nito sa ating mga kapatid. Okay mga kapatid, let's start. Let's pray po mga kapatid. Let's pray. Thank you Lord. Praise God. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa iyo pong biyaya na kami po ay nakatatayo na ipagngangaral namin isalta by your grace. Thank you po sa kalusugan, kagalingan sa aming mga pisikal na katawan, sa aming kaluluwa, and all those who are sick tonight, Lord, let them all be healed in the name of the Lord Jesus Christ. Walang distansya sa anointing mo, Panginoon. Walang distansya sa iyong presensya. Lahat ng nasumasampaltaya will be healed, Lord, by your grace tonight in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. We ask you to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin ang malalim na bagay na nagmumula sa iyo. At sa ganito, we thank the Holy Spirit, our teacher, and all glory and honor belongs to our Lord God the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. So, purihin ang Panginoon. Thank you sa team song natin kay Pastor Luis Boy Baldomaro sa magandang anointed song. Ikaw ang aking buhay at kasama natin ang Diyos. So, sa gabi po ito, tuloy po natin yung part 2 na ating pinag-aralan, how to cast out demons, no? Yung biblical na paraan. At noong Tuesday, tinalakay po natin yung part 1, know your enemies, no? Ito yun po ang ating tinalakay. Marami pa akong gustong ikwento sa inyo patungkol sa kaaway natin at yung mga encounters natin, na malaking bagay na matutunan natin pero kulang tayo sa panahon. Some other time siguro, ano, yung mga testimonies po natin, yung mga encounters natin during deliverance session. At ngayong gabi po ay mismo tutubukin natin yung 6 steps. pati title makakalimutan. 6 steps on how to cast out demons, no? Part 2 po ito. 6 steps on how to cast out demons. Tayo po mga Kristiyano ay dapat marunong tayo at alam natin ang pagpapalayas sa mga demonyo. Ano po? Dapat alam natin yan. At kung anong authority meron tayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So ito po ay totoo, hindi ito theory, hindi rin ito basta pag-aaral na salita Diyos, kundi kung ano yung pinapag-aaral natin sa salita Diyos, yun po ang ating ina-apply at yun ang ating nararanasan. At isa na nga dyan, yung sinabi ng Panginoong Hesus, nung siya ay nabuhay na maguli sa Mark chapter 16, no, verse 17. Sabi ni Jesus, kinausap niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya ito sa verse 15, ano, Mark 16 verse 15, and Jesus said to them,
Go into all the world and preach the gospel to all creation. Verse 16, the one who has believed and has been baptized will be saved. But the one who has not believed will be condemned. Sabi dito, no si Jesus ay humarap sa kanyang mga alagad, siya po ay nabuhay na maguli, iba na ang kanyang katawan, hindi na physical, temporary na physical body, kundi it was a glorified body. Katawan na panlangit, katawan na hindi nabubulok, katawan na hindi namamatay, katawan na designed to live forever. At si Jesus po, siya ay Diyos sa simula. At tandaan nyo, there are two natures of the Lord Jesus Christ. Ang isa ay, Jesus is truly God. No? At yung pangalawa, He became a man. So Jesus is 100% human being. So, for the first time, sa kasaysayan ng Diyos, ngayon lang nagsama, no, sa isang, in one being, nagkasama ang dalawa, God and man. At yan po ay si Jesus, no, Jesus Christ, our God, our Lord. Sa kanya nagsama ang God and man. He is the God-man, Christ Jesus. Bakit ginawa ng Diyos? At ako'y naniniwala forever, forever na si Jesus ay God and man. Alam niyo kung bakit? Kasi siya po ang nagdugtong sa atin sa Diyos. Siya ang gumawa ng paraan para tayo ay ma-connect at makabalik sa Panginoon, sa Ama, at maging anak ng Diyos, kapamilya ng Diyos, and to be with God forever sa buong eternity. No? Kaya napakamapalad ko, may mapalad pong mga nilalang sa buong mundo, tayo po mga Kristiyanong totoo. No? Tayo mga nakay Kristo, napakamapalad po natin. Alam niyo kung bakit? Lahat ng tao ay mamamatay sa mundong ito. Alam natin yan. Walang exempted. No? Lahat tayo, ang kasabihan niya, una-una lang. Yung mga kasama ko, mga kaibigan ko, mga best friends ko, mga wala na ngayon, mga nauna na sila. And I miss them so much. Pero, alam ko, one of these days, magkikita-kita uli kami with our new glorified body. Itong katawan natin dito sa mundo, temporary po ito, tumatanda, nanghihina, nagkakasakit. No? Pero, one of these days, pagdating po natin sa langit, the rapture of the church, pagdating natin sa heaven, our bodies will be changed in a twinkling of an eye into a glorified body. Yung kagaya ng katawan ni Jesus, yun po ang ibibigay sa atin ng Panginoon na katawan. Kasi itong ating katawang lupa, damit lang po ito. No? Para po tayo ay makatagal, ma-adapt natin ang ating buhay sa mundo ito. We need this physical body on this physical world. Pero next life natin, hindi na natin kailangan ito. Sapagkat sabi sa Biblia, walang flesh and blood will not inherit the kingdom of God. No? Ang laman at dugo ay hindi pwedeng tumigil o tumagal na matagal sa kalangitan. Yun po. At hindi pwede kasi ang kailangan doon ay glorified body. Okay? Glorified body. Now, yung glorified body na yun po yung example, yung katawan ni Jesus. Kita nyo, sarado ang pinto sa kwarto biglang uma-appear siya anytime kung kailan niya gustuhin. Twice na nagpakita siya sa kanyang mga alagad na nakasarado ang kwarto. So, yun yung katawan na bibigay sa atin, Panginoon. Ang pattern ay si Jesus. He became a man so that He can be our pattern. At ang tawag sa kanya, the firstborn of many brethren. Siya po yung sa pagiging tao, kuya natin, big brother natin. Pero sa pagiging Diyos, He is our God, our Creator. Because it was Jesus who created the whole universe into existence. He is God because He is the Creator. Kaya sabi ko nga, sa mga IMC at Jehovah's Witnesses, sige nga, kung si Jesus ay hindi Diyos, meron bang tao? Tao kayo na tao, meron bang tao na kayang lumikha ng buong universe?
Wala. Ano? It proves that Jesus Christ is truly God. Wala ang tao ang may kakayahan, kapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. Only God can create everything. Okay? Now, so yun po ang katawan na katawan designed to live forever. No? Sa walang hanggang buhay na ibibigay sa atin ng Diyos sa new heavens and new earth. Magkakaroon ng bagong lupa at bagong langit at bagong mundo in the future. Wala nang mamamatay, wala nang tatanda, wala nang masasamang tao, wala nang satanas. Ang mga makasalanan, ang wala kay Kristo will be thrown into the lake of fire kasama si Satan and his fallen angels and demons. Alright. So ngayon, tuloy natin sinabi ni Jesus, ipangaral daw ang salita ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Ano? Sa lahat ng mga bansa. Yan po ang Great Commission ni Jesus. Dakilang utos sa Panginoon. Lahat na tayong Kristiyano ay dapat ganapin yan. Let's share the gospel to all people. Ano? Kagaya nitong video natin, kung hindi kayo nakakapangaral sa salita ng Diyos, use this video. Malaya po kayo. Meron kayong kapahintulutan to use this video to share to other people, to your friends, to your pastors, to your parents, to your brothers, sisters. Let's share this word of God. Kailangan po nila ito. Okay. So, sa verse 60, sabi ni Jesus, the one who has believed and has been baptized will be saved, but the one who has not believed will be condemned. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas, subalit ang hindi sumampalataya ay nasa ilalim ng kaparusahan. Okay. Verse 17, these signs will accompany those who have believed. At ang mga tanda na ito ay lalakip sa mga mananampalataya. Tayo po yun. Magkakaroon daw tayo ng ganitong mga signs, palatandaan o kapangyarihan. In my name, they will cast out demons. At putulin na natin yan hanggang yan. Hindi na natin itutuloy kasi ang topic kasi natin about demons, how to cast out demons. So, putulin natin dito. Sabi ni Jesus, in my name, you will cast out demons. Marami pong mga nagpapalayas kayo ng mga demonyo. Ang albularyo, nagpapalayas sa demonyo. Ang mga children of the devil, nagpapalayas sa demonyo. Marami nagpapalayas sa demonyo, kagaya ng mga albularyo at mga witches. Sila po yung nagpapalayas ng demonyo, pero pansamantala lang, kunwari lang. Halimbawa, pinilayas sa yung demonyo, one of these days, babalik yan, na may dala na mas malubhang sakit pa. Okay. Ganyan yan, lilinlangin ka lang, kunyari napaalis. Pero magkakasama yan, magkakakampi yan, albularyo, mangkukulam, witch, at mga occult priests and members ng occult church o occult religions. Excuse me po. Lahat yan, magkakakampi po yan. So, ang paraan nila ng pagpapalayas ng demonyo, kung inyong maobserbahan, at meron nga sa mga YouTube, pero wag nyo nang pag-abalahan panoorin pa. Nakita ko mga albularyo, kulang po kung paano magpalayas sa demonyo. May sariling paraan sila. Meron kaming dating, yung kapatid ko, may dating babysitter siya, magaling bumasa ng bibig ng tao. Kakausap mo siya, akala mo hindi sa bingi. Pero bingi po yun. Nung nagtrabaho sa Los Baños, yung kanyang foreigner na naging amo doon, pinapag-aral siya ng pagbasa ng bibig ng tao. Kaya pag kinausap niya siya, sasagot siya. Pero hindi niya narinig yung sinasabi niya. Nakatingin lang siya sa bibig mo at binabasa kung ano yung sinasalita mo. Abay, natutunan niya kahit anong salitain mo. Mababasa niya. Sumasagot siya. At sabi niya, naku, kuya Jun, napakahirap pong mag-aral nung language, yung babasahin ang bibig. Ang hirap daw, pero natutunan niya. Natutunan niya. Magaling siya, matalino siya. At ngayon, friend ko siya sa Facebook. Nakakausap ko pa rin siya. So,
Sabi niya, kaya siya ay nabingi, hindi siya pinanganak na bingi. Kaya siya ay nabingi, yung kanyang tatay ay, ano, I think, albularyo. No? Tapos, meron siyang namagaya tenga niya, pinagamot sa albularyo. No? Hindi ko alam, I'm not sure kung albularyo tatay niya. Basta, pinagamot sa ibang albularyo. Dumating albularyo, at ang sabi, inaalihan niya ng masamang espiritu. may infection lang sa tenga, inaalihan daw ng masamang espiritu. Kaya ginawa, pinalayas yung masamang espiritu sa pamagitan ng pakpak ng manok. No? At sinalaksak ng pakpak ng manok yung eardrum hanggang sa mabasag, masira at mawala ng pandinig. No? I think both ears yata niya. Talaga nakakaawa, no? Yun ang ginawa ng nung albularyo, sinira yung tenga niya. No? So yun ang dahilan kaya siya nabingi. But after that, no, hindi naman siya inaalihan demonyo. After that, nagkaroon ng manifestation niya na siya ay muntik ng alihan ng demonyo. Nagkukwento siya na after na ma-experience niya yung pagpapagamit sa albularyo, merong gwapong lalaki nagpapakita sa kanya at niyayaya siya na sumama, no? Isasakay siya sa karwahe. Yung sinaunang karwahe, parang karwahe ni Cinderella. At nililigawan siya, no? At isasama daw siya na gwapong-gwapo raw, no? Sabi ko, demonyo yun. No? Buti hindi ka sumama. Yun yung experience niya in the spirit. At buti na delivered siya. No? At ngayon, mananampalataya na siya. So, meron siyang ganong experience. No? So, meron naman akong pinuntahan na nabanggit ko ba ito last week, na isang dalaga, may itsura siya, nagtatrabaho sa loto, sa lotohan. Merong nakiusap sa akin na, kumari, tulungan ko yung friend nila. Ito ay, itong nakiusap sa akin, mga members ng ibang church. Alam nila na meron ako Ministry of Deliverance. Isinama ako sa Alaminos, dito lang sa Laguna. At doon sa liblib na lugar, meron doon isang bahay na may nakatirang dalaga at na nagkaroon ng problema. Ang kanyang problema, gabi-gabi, nire-rape siya ng demonyo. No? Nire-rape siya ng demonyo. Kaya sabi ko, anong pinagmulan niya? Ano yung root, ugat ng dahilan? Bakit? Ano yung kauna-una na experience mo? Ikaw ba ay nagpunta sa albularyo? Opo, nagpunta po ako sa albularyo, pero hindi po dapat ako. Yung kaibigan ko, masamang pakilasa, dinaan ako sa bahay, nagpasama, nakiusap, samahan ko daw siya doon sa albularyo nila. At doon ko sumama, nung nakita ko albularyo, tinawag ako, Ineng, halika dito, at ikaw ay, sabi niya, hindi po ako may sakit, itong friend ko. Hindi, pati ikaw, halika dito. Ayaw niya sana, hindi niya alam kung gagawin. Hindi po ako yung kaibigan. Bigla siyang binugahan ng usok na sigarilyo. No? May effect pala yun. Yun pala, nagandahan sa kanya yung albularyo. At pamula noon, gabi-gabi, may nang-rape sa kanya. No? Sabi ko, hindi ko po nakikita kung sino. Ang hirap imulat ng mata. So, may times ba na sinikap mong imulat ang mata mo? Ay, teka, bisa po, pinilit ko talaga. At pagmulat ko, ano nakita mo? Mukha po nung albularyo. Naku, sabi ko, it's either na yung spirit ng albularyo, meron siyang power na astral travel at nakaka-travel. Baka yun. Or baka yung demons na nag-aalaga sa kanya, yung mga demon nag-aalaga sa kanya. No? Merong mga demonyo na uma-appear minsan sa panaginip. Mga incubus demons. Okay. Now, at inebanghelyo ko siya, pinangalan ko ang Panginoong Jesus, at she believed and accepted the Lord Jesus Christ. No? At naging alagad siya Panginoon. At yun ang first and last time na nakita ko siya. Siguro,
siya ay maaring na-delivered na siya, gumaling sa permanently, kasi hindi naman ako pinatawag, no? Pag nakita ko yung nag-invite sa akin, tatanungin ko, ano nangyari? hindi hindi ko na nalaman kung ano nangyari. Maybe she was completely delivered, no? Kasi minsan po sa deliverance, hindi po minsan one time na upuan. Minsan it will take several times na makikipag laban tayo sa demonyo, casting out those demons again, no? Minsan gano'n, bumabalik-balik. At mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit bumabalik minsan yung mga demon spirits doon sa inalisan nilang katawan. Kasi pinangaral ko na last Bible study natin kung saan galing ang mga demons. They are offspring of the devil, or offspring of those fallen angels sa mga anak na babae ng tao. No? Inanakan nila yung mga anak na babae ng tao, at ang naging bunga nila ay mga giants at mga nung unang panahon, mga well-known creatures, mga warriors, nung unang panahon may mga powers kasi sila. At sila yung mga heroes nung unang panahon doon sa kanilang mga lugar sa Egypt, sa Greece, at kung saan. At sila yung malalaking tao. They were giants, ano? At bukod doon, ang mga fallen angels ay experiment sa mga animals naman, at maybe inanakan din nila yung mga animals, kasi sinabi yan even sa Book of Enoch, no, na merong informasyon doon na may ginawa rin silang kasalanan sa mga animals. At yung iba ay, sabi ibang Bible scholars and theologians, maybe baka na inanakan din nila yung mga animals, at kung ano, at na-produce na offspring ay half human, half animals. At totoong umaapir yan noong unang panahon, yung mga creatures na yan. Kaya yan yung mga naging gods and goddesses noong unang panahon sa Greece, sa Rome, sa Egypt, at sa Babylon, at saan pa. Okay. At kasi umaapir yan sa mga kanilang mga ninuno noong unang panahon, hanggang sa nagpasalin-salin ang lahi na binigay yung impormasyon na may mga ganitong mga gods and goddesses, mga creatures na mayroong powers, no? So nung namatay sila, nawala sila ng katawan, especially during Noah's flood. Sila lahat ay nalunod, nilipol ang Panginoon, at nawalan silang katawan, but they are still on this planet, existing, on this planet. Why? Kasi hihintay nila ang paghuhukom. Yung pinakakatapusan na lahat ng tao hahatulan ng Diyos, except ang mga nakikristo, hindi na hahatulan. Meron tinatawag na Bema Judgment Seat of Christ, hindi po yun luklukan na huhusgahan tayo sa kasalanan, kundi tayo ay bibigyan ng Panginoong Hesus ng reward sa panahon ngayon. No, depende sa i-judge na yung ating mga ginawa. Kung ang mga ginawa natin ay mga dead works or mga good works. No, meron kasing dead works, tinalakay natin sa ibang Bible study, merong evil works, merong dead works, at merong good works. Ang bibigyan na reward ng Panginoon, yung mga good works natin. Sa Bema Judgment Seat of Christ. At yung mga may evil or dead works, walang reward sa Panginoon. Pero gano'n, ligtas naman, okay? Hindi kagaya nung Great White Throne Judgment, ibang throne yon ng Panginoon sa future. Yun ang pinaka-ending na lahat ng mga tropa ni Satanas, Satan and his demons and fallen angels and all unbelievers, those people that without God sa kanilang buhay, will be thrown into the lake of fire, no? To be tortured forever and ever, day and night sa lake of fire. No? Hindi po yan, nakakatakot yan. No? Alright. Kaya kung mayroong mga religious pagtuturo na sasabihin, there's no such things as hell or lake of fire, kalukuhan niya, walang ganyan because God is love, walang hell. Wag po kayong makikinig doon, kulto yan. Kulto yan at deception ni Satanas yan. Sasabihin mong walang impyerno, you are deceived by the devil. Meron mga Christian churches na ganyan, nagtuturo na ngayon na there's no hell. Naku po, papunta kayo na sa kakultuhan.
Kung hindi kayo papunta sa kakultuhan, ay baka kulto na nga kayo. Ano? Okay. Now, ito yung sinabi ng Panginoon na kasama ng ating pangangaral, pagsishare ng gospel, ang ministry ng paglilihan sa mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. Tandaan yung sinabi ni Jesus, in my name you will cast out demons. No? Demons. Bakit ko tinitindihan yung salitang demons? Yun po yung pumapasok sa katawan ng tao. Kasi, why? Kasi merong mga modern na Ministry of Deliverance ngayon, naku po, sabi nila, wala na raw demonyo sa panahon ngayon. At ang sumasapi, umaanib daw sa katawan tao ay mga kaluluwa ng mga taong namatay. Or mga mangkukulam na ini-invade ang katawan. Listen mga kapatid, ang tao po walang kakayanan at walang permission sa Diyos na pumasok sa katawan na may katawan. Wala silang ganyang ability, kakayahan o power. No? Maging ang mga mangkukulam, walang ganyan. Kung merong kinakas out yung mga albularyo na sinasabing ang nakapasok ay mangkukulam, yan po'y drama lang, hindi totoo yan. Yung mga nagpapanggap na mangkukulam na nakapasok sa katawan ng tao, no, na nagsasalita at sila dahil mangkukulam, ganito, ganyan. Sila po yung mga demonyo, impersonators na ginagaya ang sino man tao at napakahusay sila. Kaya nilang umapir kung gugustuhin nila at manakot at kokopyahin nila yung itsura mismo ni lola at ni lolo at ni nanay at ni tatay. Kokopyahin nila. Marami tayong karanasan ganyan sa deliverance na kinas out natin yung nagpapakitang lola. Yung friend ko ay ang asawa niya, Christian sila, pero gustong dayain ng demonyo at nung namatay yung very close sa kanyang member na si lola, lagi nagpapakita. No? Hindi siya possessed by demon kasi Kristiyano, asawa pa ng pastor, pero lagi nagpapakita yung si lola dahil very close siya doon at siya'y nalungkot yung namatay. No? So alam ng demonyo na siya'y nalulungkot. Abay, nagpapakita sa kanya, tinatawag siya, halika, halika. No? At sabi ng asawa niya, yung kaibigan ko, abay, pastor, ang ganda ng kwentuhan, nasaya namin nung misis ko, bigla mapasin ko, natutulala at dumuluha. At pag tinanong ko, sasabihin niya, nakita niya si lola. Sabi ka ba, hindi. Dali mo dito. Sabi, o sige. At pinag-pray ko at noong sinabi ko, wag kang maniwala doon sa nakita mo, demonyo yun. Sinungaling yun. Abay, nandito yung kaibigan, mula sa kaliwa ko, yung kaibigan ko, pastor, yung asawa niya, nasa kanan ko. Ako naman, umiinom ng soft drinks. Nakapatong na ganyan. Magkakatapat kami. Abay, biglang tinabig yung soft drinks ko. Pa! Ikaw ang sinungaling! Sabi sa akin. Ikaw ang sinungaling! Sabi ko, naku, yung demonyo pumasok. Listen, Christian po yun. Merong Holy Spirit. Merong mga Kristiyano nag-undergo po ng deliverance. Yes, marami. Meron ako youth pastor, kinas-out ko yung demonyo. Ano ba yung napopossess? Actually, hindi po sila possessed by demons. They were demonized. Demonized by demons. Ano yung na-demonize? Iba po yan sa demon possession. Those demons attack that person, kung siya Kristiyano, kinonvince, kung may mga proseso sila, kinonvince yung mind niya, at nung nakonvince na totoo, then nakapasok sa mind, sa isip na. At yung part na yon ng human being is the soulish part. Ang Holy Spirit nandoon po sa human spirit ng tao. Tandaan nyo, man is a tripartite being, spirit, soul, and body. Yung spirit natin, yun yung kaloob-looban. Sumunod ay yung soul, then our physical body. Both our spirit and soul ay nakatira sa katawan nito. Plus, ang mga Kristiyano, we have the Holy Spirit dwelling in our innermost being na kung tawagi human spirit. Doon nakatira ang Holy Spirit sa ating spirit.
Pero pinapayuhan, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, Ephesians 5:18, that we must be filled with the Holy Spirit every day. It must be a daily experience to be filled with the Holy Spirit. Bakit? May mga Kristiyano, hindi puno ng banal na Espiritu, hindi sila filled. No? Halimbawa, itong container na ito, no? Itong container nito, alcohol, ito, almost 1/3 na ang laman. So, pag sinabing filled, puno hanggang doon sa ibabaw. At pinakamaganda, hindi lang filled, full. Pag full ay nag-overflow. No? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin, to be filled with the Holy Spirit. Bakit? Para hindi makapasok at malin lang tayo, hindi makapasok sa soulless part. When you are filled with the Holy Spirit, kunyari ikaw ito, at ang kaluluwa mo nandito, we are spirit, tapos may soul tayo, may katawan. Usually, kapag Kristiyano, you have the Holy Spirit in your human spirit. And when you are filled with the Holy Spirit, yung territories ng human spirit ay umaabot, no, sa iyong soul, sa iyong soulless part, then umaapaw sa iyong physical body, and you are being clothed with the presence of the Holy Spirit. When you are filled and full of the Holy Spirit, ganun ang ma-experience mo. Kaya no way na ang demonyo makapasok sa bahagi ng mind and emotion. At pagluruan ang mind and emotion. Hindi niya kayang gawin nyo. Kasi your mind and emotion, your soulless part is also filled and flooded with the presence of the Holy Spirit. Ganun po yun. So kapag ang isang tao, meron lang siyang Holy Spirit, but he is not filled with the Holy Spirit, yung isang Kristiyano, posible na ma-under attack ang soulless part nyo, your mind and emotion. Pag lalaro ang demonyo, you will be deceived, then pag na-convince ka, makakapasok sa loob. Kaya, ang itsura mo, para kang na-demon possess. Pero walang Kristiyanong nadi-demon possess. Hindi ka possess na demonyo. Kasi ang experience mo, hindi ka blackout. Nakikita mo, aware ka that there is somebody in you who is talking, who is communicating doon sa pastor na kumakausap sa kanya. Makakausap mo yung demonyo. Makakausap mo rin yung Kristiyano na may-ari ng katawan. Pag ganong nakakausap mo at aware siya sa na-experience niya, hindi siya possessed. Yan ang difference. Ang taong possessed by demon spirits ay hindi niya alam kung ano nangyari. Blackout. Ano nangyari? Parang yung demon possessed sa Bible na laging hubot-hubad at doon natutulog, nakatira sa sementeryo at uma-appear sa mga tao, nang habol ng mga tao, takot na takot ang mga tao na dumaan sa lugar niyo. Kasi violente, yung demon possessed, hubot-hubad yun. At lagi niya sinusugatan ang kanyang sarili ng bato. Sinasaktan ang katawan niya. Ay, loko yung demonyo. Alam na katawan ng tao yun, di naman niya katawan niya. At nung dumating si Jesus at makita niya si Jesus, nakasalubong niya, sabi sa kanya, ano gagawin sa akin? Anak ng Diyos, ako ba ipaparusahan mo nang wala pa sa panahon? Meaning, hindi pa oras, hindi pa judgment day, paparusahan mo ba ako? Kasi ito po mga demonyo ito, sabay na paparusahan sa judgment day. Kaya ang tanong nga, ay bakit kung natalo ni Jesus ang mga demonyo, natalo ni Jesus Satan, bakit sa panahon natin ay may mga demons pa? Ang dahilan, kasi sila'y taga rito, kagaya natin. Kagaya natin, at kapag tayo namatay, huhusgahan tayo ng Diyos. Pag iiwan natin katawan lupa, pupunta tayo doon sa lugar ng mga spirito. Pero itong mga demons na ito, namatay na ito, pero ang kanilang spirit nasa ibabaw ng mundo. Kasi ibang lahi sila, ibang creatures. They were not human beings. Okay? Sila ay mga demons, kalaban natin, kalaban ng Diyos. At nag-e-exist sila sa mundong ito. Pero limited sila. Ayon sa permiso lang ng Panginoon. Kaya ang naghahanap sila ng
maaangkin na katawan ng tao, yung pumuposes, ano? At meron dahilan kung bakit napuposes tao, some other time po natin pag-aralan niya. Okay. So, yan mga demo. At balik tayo doon sa kwento nung kaibigan ko at yung kanyang asawa. Sabi ko, hindi totoo yun. Sister, huwag kang maniniwala. Demonyo yun. Sabi sa akin, ikaw ang sinungaling. Tinabig yung yung sobri ko, tapos tinadyakan yung kanya asawa, tumba doon sa emplang, At ako'y gaganyanin ako, Sabi ko, tumigil ka. At nangahalihaw na gana. Sabi ko, angels of the Lord, nag-relax lang ako. Tumawag ako ng backup. Angels of the Lord. Alam mo sa deliverance, pwede ka tumawag ng backup Angels of the Lord. Kakampi po natin. Angels of the Lord, talian ang mga kamay at paa ng babaeng ito. Talian ang mga paa at kamay ng mga demonyong ito sa pangalan ni Jesus. Alam nyo, nagaganyan Violent, biglang, pakawalan mo ako. Nakatali sa odo, hindi siya makapalag. Alam nyo, nung unang panahon, ako bago manpaltaya, ang first ministry ko ay, ayun nga, casting out demons, na hindi ko pa alam. At sinama ko yung aming pastor, at siya nagturo sa akin ng how to cast out demons. Kaya bago pa ako manpaltaya, nagpapalayas ako ng demonyo. Kami noon, hindi pa high-tech ang aming pagpapalayas ng demonyo. Naku, pag kami nagpapalayas ng demonyo, kagaya sa Mandaluyong, may kinash out kami mga demonyo. Ako bago pa manpaltaya, sinama ko yung pastor ko at yung mga kaibigan ng pastor. 3 pastor yung kasama ko, tapos 3 sasakyan kami, puno ng mga church members. Ganyan kung kami lumusob sa demon possess. At kagaya nung isa kinash out namin, naku, nung bago pa ako, mayroong babaeng na demon possess, hawak-hawak namin, 5 na yata kami. Ilan ba kami na? 1, 2, 3, 4, 4 kami. Ay, nagtatalsikan kami, napakalakas. Napakalakas at gustong umangat doon sa hinihiga niya. Pinipigilan natin, napakalakas. Ay ngayon, hindi na po uubra yan. Bakit? High-tech na ang pagpapalayas demonyo. One time, may kinas out ako sa loob ng church namin, na demonize. At, so, yun po ang difference. Pag na-demonize or na-attack yung iyong soulless part, hindi possession. May mga Kristiyano, maraming Kristiyano na-experience yan. May mga church members kami na-experience yan. But they were not demon-possessed. Bakit? Ang difference nga, tandaan niyo mabuti ito, ang difference ng demon-possessed at hindi demon-possessed, ang demon-possessed, pag natauhan yan, wala siyang maalala kahit ano. Kaya ako naikwento yung demon-possessed sa libingan na nakatira, na na-encounter na si Jesus, nung nakas out ni Jesus, yung mga demonyo, nakita niya, hubot-hubad siya, at nagdamit siya. Hiyang-hiya siya, nagtaka siya, bit siya hubot-hubad. So, ganyan, hindi siya aware. Pero yung mga na-demonize o na-possess yung mind, nandun sa soulless part at hindi siya makapasok doon sa spirit ng tao kasi ay nandoon ang presence ng Holy Spirit. Kaya nga dapat we must be filled with the Holy Spirit every day para ang territory ng Holy Spirit, hindi lang yung spirit to this soul and our physical body will be filled and flooded with His presence, covered with His presence. Okay. Now, sa dami kong experience, hindi ko kung alin yung mga ikukwento ko, mga exciting na experience. So, yung isang kinashout naming demonyo sa Mindoro, kapatid ng office mate ko, nako, napossess demonyo kasi nag-yoga. Nagkaroon ng series of tapes at pinractice niya yung yoga meditation, ay nakapasok po demonyo. Naku, violent At wala makapanig sa taas kasi talagang nangangagat, naninipa. At nung kami lumabas muna, pinagpaplano namin, sino ang aakit sa taas? Yung isang taga-tondo ay nakagat. At ito yung nangyari sa tondo. Nakagat dugo-dugo. So, pinaplanuhan namin sa labas, biglang eto na, lumabas na, nang hahabol ng tao.
At pati nanay niya, na dati hindi takot, ay takbong-takbo at siya daw sasaktan. Nagwawala yung demonyo kasi alam na palalayasin namin. Pinaligiran ng mga church members, ng mga taga-tondo, yung mga taga-tondo na kahubad, kumuha ng lubid at tumulong na rin. Walang makalapit, ang payat-payat na tao, ang lit-lit na tao, napakalakas. At ang nangyari, nung napaligiran na, isa ako sa nandoon. Ang mga pastor na kasama ko, 3, hindi makalapit. Kasi ay delikado, violente. At ako lumapit, dahil sabi ko, totoo pala yung mga demon possessed. At inobserve, lumapit ako, naku, alam niya lumapit ako, lumingon sa likod. At nung lumingon sa likod, siguro ang layo ko sa kanya, 3 meters away. 3 meters away. At biglang susunggaban ako sa gulat ko, napasabi ako, in Jesus' name. Sabi ko, in Jesus' name, sa gulat ko yun. Aba, ay nung tinuro ko in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, biglang huminto. At parang siya tinamaan ng high voltage na kuryente na nanginginig. Ilang minutes siya na nanginginig, nakatayo, nanginginig. At nung nakita ng mga kasama ko, mga pastor, ay saka siya hinawakan at itinumba siya at iginapos. At dinala niya sa sister church namin sa Mindoro at natauhan, nakas out yung demonyo at gutom na gutom, ilang weeks nang hindi kumakain. At naku, isang bandihado na ubos niyang kainin, isang pitchel, ubos yung tubig. And he was totally, completely delivered from demonic possession. Ganyang kabuti ang Panginoon. Listen, sinong ginagawa ng Panginoon magpalayas demonyo? Ako po na baby Christian. Baby Christian. Yung mga kasama ko, 3 pastor, hindi makalapit. Ako, nagulat lang ako. Hindi ko ninais na labanan yung demonyo. Susuggaban ako. Kaya sabi ko, in Jesus' name. Abay, parang may bultahing tumama sa kanya. Kaya sabi ko, wow, there is power in the name of Jesus. Doon ako nanampalataya ng pangalan ni Jesus, hindi lang basta pangalan. We can use the name of Jesus to cast out demons. At nabasa ko, Mark 16, verse 15, 16, 17 na, in my name, you will cast out demons. Tandaan nyo, demonyo po yung palalayasin. Kasi merong nagtuturo ng deliverance ngayon, ang pumupusas daw ay mga kaluluwang tao namatay. Hindi po totoo yun. He never sinabi ni Jesus, in my name you will cast out souls of those departed people. Walang ganyan. Mga demonyo yan, impersonator, ginagaya, nagpapanggap, nakikipag-usap, akala mo tao. Sasabihin ng pastor, ba't ka pumasok dyan? Anong kinamatay mo? Ako po yung nabaril. Ba't ka pumasok dyan? Kasi po, naghahanap ako ng katawan na matitirhan. At ang ginagawa nila, very unbiblical, ang ginagawa nila, ini-ebanghelyo nila, yung akala nila, kaluluwa ng tao pumasok doon sa katawan ng tao. At pag inibanghelyo nila at aalukin, tatanggapin mo ba si Jesus to become your Lord and God and Savior? Opo, at magpapanggap siya na tinanggap niya. Okay. So, ngayon, tinanggap niya para lukuhin. No? Natanggap niya. Pero kunwari lang yon kasi pumayag si Satanas, may mga demonyo lang, sige, tanggapin nyo. Kunwari lang naman, naluloko natin yung mga, naloko sila, akala nila kaluluwang tao namatay. Pero alam nyo, pag binulgan nyo sila, demonyo ka, nasa loob ng katawan. At pag pinasabay nyo yung tao sa panalangin, hindi niya mabibigkas ang pangalan ni Jesus kasi totohanan ito na isusuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang mga demonyo hindi nila gusto at hindi nila kayang tanggapin si Jesus to become their God and Lord. At ganun din yung demon possessed. Pipigilan, sasakalin, pipigilan ang dila na huwag tanggapin si Jesus. At yan po ang isa sa mga ituturo ko po sa inyo. So, number 1, napalawig tayo sa istorya, mga encounters natin. Number 1, ito po yung 6 ways or 6 steps on how to cast out demons. Number 1,
sa taong victim ng demon possession, titingnan nyo muna. Number one is to interview him or her. No? Interviewin nyo muna. Ano ba ang nangyari sa iyo? Ano yung nararanasan mo? No? No? Kung wala, yung hindi nagmamanifest yung demons at makakausap nyo, hingan nyo kaagad ng impormasyon. Kasi po, one time ako po ay nakatingin doon sa kagaya nung isang kinas-out ng demonyo, somewhere here sa Laguna, no? Sa bukid yun, na kinuwento nung bata, teenager, napoposes ang demonyo, na sabi ko, ano ba inang nangyari? Anong anong unang nangyari sa'yo? Bakit ka may karasa? Kasi ang problema niya, pag siya ay naposes ang demonyo, hindi niya papigilan yung paa niya. Pumupunta sa karsada at magpapasagasa sa mga truck, sa mga sakyan. Pag may dumarating, nagmamadali pumunta sa karsada at magsusuicide. Suicidal demons at gusto siya patayin. At sabi ko, ano ba pinagmulan niyan na karansaman? Kasi po nagsimula lang po ito. Isang araw, ako po ay nagsusuklay ng buhok. May nakita ko sa likod ng salamin ko, may nakasilip na napakapangit na maliit na creature. Maliit na lang na napakapangit, mukhang unggoy na tao. No? Then pamula noon, pagdudungaw ko sa bitan, nakikita ko sa mga pununan yun, panik-panaog, yung mga demonyo. And then, after nung mga paulit-ulit na karasan, then napossess na siya ng demonyo. At nung siya napossess ng demonyo, mayroong kakilala na nakakilala sa amin, humingi ng tulong. Pinuntahan namin at tumanggap sa Panginoon yung kabataan, pati yung tatay niya, ano, inibangil niya, boss, accepted the Lord Jesus Christ. Nakas out namin yung demonyo doon sa kabataan babae, then inaccept niya si Jesus. At sabi ko doon sa matanda, sa tatay, tatay, ito po ang gagawin. Pag bumalik, pwedeng kahit hindi nyo kami patawag kasi ang layo ng sa inyo, emergency, just in case na bumalik at babalik po yung demonyo, huwag kayong matatakot. Kayo mananampalataya, meron kayong authority ni Jesus. At anong gagawin nyo? Pag umatakit, na-possess ang inyong anak na demonyo, binalikan, sabihin nyo, in the name of Jesus, lumayas ka, demonyo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, demonyo. No? In the name of Jesus, I cast you out. O Tagalog na lang, para hindi kayo mahirapan. Sabihin nyo nga, sa pangalan ni Jesus, kunyari na possess demon, sabihin nyo nga, sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka. Sige nga, sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka. Sigawan nyo, yung matapang. Sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka. Kuhang-kuha. Sa pangalan ni Jesus, yan, ganyan. Ulitin nyo, sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka. Yan. Kayang-kaya nyo ng demonyo. Kahit hindi nyo na kami patawag. No? Aalis at aalis yan. Basta ganyan kayo katapang at determinado at gamitin nyo ang pangalan ni Jesus na may pananampalataya. Okay? Okay po. Alam ko na po. Then, pagkaraan ng 1 week, nabalitaan namin, binalikan ng demonyo yung kabataan babae. Binalikan. Pumunta uli kami. Wala na yung demonyo, umalis na. No? Na-cast out yata, no? Umalis na. Pero bumalik uli yun. No? Kinas out uli namin. Pabalik-balik eh. No? At yan, sasabihin ko mamaya kung ba't pabalik-balik. Ngayon, sabi ko, tatay, ano pong ginawa nyo? Ginawa ko yung ano Naku, ang hirap palayasin. Sabi nung isang sino ba yung isang anak yata, paano po si tatay? Nataranta. Nung kapatid ko na possessed ng demonyo uli, nataranta po. Sabi, sa pangalan Jesus, demonyo, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka, Jesus. Demonyo. Sa pangalan ni Jesus, sa demonyo, Jesus, lumayas ka. Sa pangalan ng demonyo, Jesus, lumayas ka. Sa pangalan ng demonyo, nabaligtad do. Sabi, tatay, baligtad yung inyong, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka.
nabaligtad. Sabi sa taranta niya, sabi niya, yung umpisa tama, sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka. Lumayas ka. Jesus, sa pangalan ng demonyo, lumayas ka. Jesus, sa pangalan, nabaligtad. So, may comedy minsan sa deliverance. Ayun, nung naitama, di lumayas yung demonyo. Pero binalikan uli namin yun. Why? Bakit bumabalik yung mga demonyo? Ano po? Okay. Sasabihin ko sa inyo ang dahilan. Basahin po natin ang Matthew. Naku mga kapatid, hindi po pasensya, hindi po natin matatapos itong 6 steps. Ano? Nasa first step pa lang po tayo. Pero maganda po itong ating kwentuhan. Ano? Sa next week, sa Tuesday, ipinapangako ko sa inyo na tatalakayin uli natin ito. Yung 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Mas maganda yung unti-unti para ma-digest nyo. So, dito po, sa Matthew, chapter 12, bakit bumabalik ang mga demonyo? Matthew chapter 12, verse 46. Mismong si Jesus po ang nagsabi nito. Mismo si Jesus. Sabi ni Jesus, now, when the unclean spirits are demon spirits, when the unclean spirit comes out of a person, it passes through waterless places, seeking rest. Okay? Seeking rest. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas sa isang taong na-possess niya, ito ay naglalakad, umaalis at pumupunta sa mga tuyong lugar, sa mga tuyong in dry places. Sa mga tuyong lugar, seeking rest, and does not find it, naghahanap sa mga lugar na tuyo at naghahanap ng kapahingahan. Hirap na hirap ito kapag ka umalis sa katawan tao para pong kalagayan nila ay binunutan ng kuko. Sa sakit at hirap. Verse 44, then it says, I will return to my house from which I came, and when it comes, it finds it unoccupied, swept, and put in order. Then it goes and brings along with it 7 other spirits more wicked than itself, and they come in and live there, and the last condition of that person becomes worse than the first. That is the way it will also be with this evil generation. Babasahin po natin sa Tagalog para mas malinaw at mas maunawaan po ninyo. Kasi mas malalim po ito sinabi ni Jesus. Okay, sa Tagalog po natin tingnan. Matthew chapter 12, verse 43. Ito sabi ni Jesus, kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan ng katawan. At kung sa kanyang pagbabalik, ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat. Aalis siya at tatawag ng 7 pang espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan. Kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa dati. Mas magiging masama ang kalagayan kasi binalikan. Ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyong ito. Okay. Ang sabi ni Jesus, pag lumabas daw masamang espiritu sa katawan ng tao na inalisan niya, hirap na hirap siya. Pupunta siya, maghahanap siya ng kanyang lugar na mapapagpapahingahan. Pag wala siya makita, ay titingnan niya, sisilipin niya yung kanyang pinanggalingang katawan. Kapag nakita niya na malinis, maayos, walis, ibig sabihin nakabukas, walang laman, maayos, walang laman, then pagkakataon sa kanya, open door,
para siya ay muling makapasok. At ang gagawin ng demonyong ito na lumabas sa dating inilabdasan niyang katawan, hahakot ito ng mga backups kakampi niya. mga espiritu na mas makapangyari sa kanya o mas masama pa sa kanya. At para meron siyang katulong, mas malakas siya, just in case na palayasin uli sila, meron siyang mga katulong sa pakikipaglaban ng mga tropang demonyo, magsasama ng ilang pang mga demonyo, no? Na mas powerful at mas masama pa kaysa sa kanya. Ganyan nangyayari sa mga binabalikan demonyo na pag inalisan ay malinis ang loob. Ano ibig sabihin malinis? Walang laman. Anong walang laman? Walang laman na presensya ng Diyos. Wala siyang Holy Spirit. Kaya siya'y napasukan uli. Kailangan they must receive the Holy Spirit so that the Holy Spirit, banal na Espiritu, kapag tinanggap niya ang Panginoong Yesus at ang banal na Espiritu, ay mananahan sa kanyang pagkataong loob. Therefore, meron ng laman ang kanyang pagkataong loob. Nandun na ang presence of God sa kanyang loob at hindi na siya mapoposes sa loob, hindi na siya mababalikan. No? At kailangan, lalo yung malaga, kailangan maranasan ng kapuspusan ng banal na Espiritu everyday para ang territory ng Holy Spirit ay mag-umapaw sa kanyang body, sa kanyang spirit and soul and the physical body. Yun siya sabi ko kanina, you must be filled with the Holy Spirit. Okay. Para pati mind, hindi mapaglaruan, hindi niya maprocess ang mind, ang soul is part, no? Because you're a Christian filled with the Holy Spirit. Okay. So, pag nakita ng mga demonyo na itong tao ito, walang pinagbago, hindi siya mananampalataya, wala siyang banal na espiritu, walang presensya ng Diyos sa loob, ano mangyayari? Babalik yan. Magsasama pa ng maraming demonyo. At magiging maluba lalo ang lagay ng taong yun. At sabi dito, may ganyan ding na nangyayari, maging halimbawa sa isang lahi o sa isang town o sa isang bayan na may territorial spirits. Pag lumayas yung territorial spirit, yung mga demonyo, kailangan babantayan mo. At yung mga tao doon, kailangan ma-convert into Christian o mag-convert bilang disciple ni Jesus. Dahil kundi, yung lugar na yun, at yung mga tao doon, pupurwisyuhin ng mga demonyo na babalik sa lugar na yun. Yun yung sinasabi ni Jesus na mas magiging masama ang kalagayan ng henerasyon na ito. Kasi hindi sila open sa gospel, hindi sila open kay Jesus. So sa individual person na nakalaya sa demonyo, ganito po ang ginagawa namin. Once na umalis yung demonyo, immediately, kung siya ay possessed by demons, nangyayari po yan no? Na pinapalayas namin yung mga demonyo sa mga unbelievers. Kanina nanonood ako sa YouTube, mali yung itinuro nung preacher. Sabi niya, and deliverance is only for believers. Naku, mali. Deliverance is for both unbelievers and believers. No? Anong pang believers lang? Mas napoposes niya yung mga unbelievers. At ang believers, hindi naman napoposes yan. Nadidemonize lang yung soulish part, na nadideceive, na-atake, etc. Iba yung possession, nakakapak sa loob. And difference again, ulitin ko, pag possess ng demonyo, blackout. Hindi mo alam kung anong nangyari. Kahit kausapin mo, hindi ko po alam nangyari. Narinig mo ba yung boses ko? Hindi, nung kinakasal ko, hindi ko po alam anong nangyari. Nagtataka nga po ako. Ba't ano nangyari sa akin? Ba't ako nandito? Blackout. Yung hindi possessed by demons at nakapasok lang sa mind, sa soulish part, alam niya, naririnig niya yung boses mo na pinapalayas mo demon, naririnig din niya yung salita ng demonyo, naririnig din niya yung mga comments ng mga tao nakapaligid, aware siya. So, hindi siya possessed by demons, na-demonize lang. So, ginagawa namin, at ilang beses akong naka-encounter ganyan, unbeliever na na-possessed demonyo, after na makas out ko yung demonyo, no? Kagaya nung isang tao, pumasok sa,
na ano daw, inaalihan daw ng demonyo. E di, pumasok sa church namin, sabi ko, dalhin nyo dito. Isinama. Nako, pag upo doon, kilala ko yun eh, yung, kasi kamag-anak ng isang pamilyang church members namin. So, isinama nila. Sabi ko, oh, kilala ko ito. Kilala rin ako. Kahit possession ng demonyo. Sabi ko, sino ka? No? Nagsasalita. Makikipag-usap sa'yo. Pero wag mong tatagalan pakikipag-usap sa demonyo. At wag ka kukuha ng impormasyon sa mga demonyo. Kasi usually may nakita ko na sa deliverance ministry, hinihinga ng impormasyon yung demonyo. No? At tinatanong, saan bang lugar kayo? Ano bang ginagawa nyo? Saan kayo nakatira? Ano ang mga pinaplano nyo? Ano yung mga masyadong ini-interview at syempre mga sinungaling yan. Yung mga yan. Hindi yan magsasabi ng totoo. Meron ako napanood na deliverance ganyan na lahat na tinanong. No? Pati na telephone number at Facebook account, tinanong na rin. Joke lang po yun. Kulang na lang tanungin ano ba ang FB account mo? Ano ba ang telephone number mo? Wag mo tatanungin. Kasi nabasa ko sa Bible si Jesus kinakausap din demonyo. Si Jesus yan at isang beses lang kausapin. Kayo, hiningan nyo na informasyon. Anong plano nyo? Paano ang study nyo? Hindi yan magbibigay ng tamang informasyon. Lilituhin ka niyan. Kukonfusing ka niyan. Okay. So, nangyari yan, yung isang case, dumating, nakabagsak ang buhok. Parang buhok, bao, Sabi ko, kinasout ko yung demonyo. Lumabas. Pagka-sout, in-interview ka agad. Sabi ko, ano ba nangyari? Kasi, pastor, kasi, ganitong bigaw. Nagwala na naman. Naposes naman. In the name of Jesus, I cast you out. Umalis ulit yung demonyo. Normal na naman. Brad, tanggapin mo lang Panginoon. Teka, ano bang nangyayari? Sabi na, tanggapin mo na si Jesus, Tanggapin mo na para hindi ka balikan. Ito ang banghelyo, namatay si Jesus para sa iyo, ganito, inibanghelyo ko, then, tinanggap niya ang Panginoon. Nung tinanggap, sinamahan ko sa panalangin, ganito, sumabay ka sa panalangin, and he accepted the Lord Jesus Christ. Pagkatanggap sa Panginoon, mamaya, biglang, iba na naman, nakapasok na naman. Nagtaka ko, sabi ko, nakakapasok. Kailangan mo, kinas out ko na naman. Nung pagkakasot, umalis ulit. Alam ko na. Sabi ko, naalala ko yung sinabi ni Jesus, na pag malinis, walang laman, babalik. Tama. You need the Holy Spirit. You need to be filled with the Holy Spirit. Tanggapin mo ang banal na Espiritu and be filled with the Holy Spirit. In the name of Jesus, pinag-pray ko, be filled with the Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit sa akin, iangat mo yung buhok niya. Iangat mo yung buhok niya. Tumigil ako. Tandaan nyo, during spiritual warfare and deliverance, magsasalita ang Holy Spirit, ididirect ka, papatnubayan ka. Sabi ng Holy Spirit, itaas mo yung buhok niya. Sabi ko, itaas nyo nga yung buhok niya. Nung itinaas na ko po, merong nakadikit, akala mo sa lumpas, merong prayer ng albularyo at nagpagamot tayo sa albularyo. May tapal, may prayer ng albularyo, witchcraft yun. Ginawa ko, tinanggal ko yung naposes kasi uli At nung napoposes, tinanggal ko yung nakadikit. Umalis yung demonyo. Sabi ko, Brad, meron ka palang nakadikit Kaya ka pala binabalikan. No? Opo, sa totoo niyan, meron pa po ako dito sa hita. Meron pa. Teka, sandali po. Naghubo siya ng buti, naka-short pants naman siya. Tinanggal niya yung nasa hita niya. Tinanggal niya, hinubad yung pantalo niya. At nung tinanggal niya, hindi na siya nabalikan. Meron parang salumpas na papel na may prayer ng albularyo. At kaya, sabi ko, receive the Holy Spirit in the name of Jesus, be filled with the Holy Spirit. At kailangan mo, Brad, magbasa ka ng Bible. You need the Word of God. Pag umalis yung demonyo, number 1, kailangan nila the presence of the Holy Spirit. Number 2, sila ay kailangan kumain ng salita ng Diyos. Feed them with the Word of God, with spiritual food.
yung kanyang espiritu na muling binuhay ng Panginoon, pinanganak sa kaharian ng Diyos, na born again yung kanyang spirit, kailangan mapakain, parang baby, mapakain ng salita ng Diyos hanggang sa lumaki, mag-mature ang kanyang spiritual life, ang kanyang spirit sa loob ay lumakas. So, kailangan feeding with the Word of God. Feed them with the Word of God. Kaya sabi ko, kailangan mo magbasa everyday na salita ng Diyos. Okay. So, yan, ganun po ang kailangan. At pag merong salita, may lamang presensya ng Banal na Espiritu, ang loob niya, ang kanyang spirit, tapos puno ng salita ng Diyos, no way, Jose, no way na makakabalik ang masamang espiritu sa kanyang katawan. No? So, yun po ang dahilan kung bakit bumabalik. Sadya pong bumabalik yan. No? Hindi yan basta magpapatalo. At usually siya, sabi ko, minsan ito, deliverance, hindi one-time session to. Pag bumalik, patawag nyo na lang uli ako. No? Okay. Alright. Minsan, pinapa-attend namin sa church namin. No? At kailangan mo umattend sa church para ikaw ay mapakain ng salita ng Diyos at ikaw ay mapuspos ng kaalaman, mapuspos ka rin ng presensya ng Panginoon. So ito po yung number 1 na step on how to cast out demons. No, 6 po ito. I-interview mo siya, alamin ang root cause kung bakit nakapasok sa kanyang demonyo, ano ang background ng nangyari sa kanya. Usually may nangyaring ganyan. Walang hindi. Ang mga demonyo pumapasok yan, may proseso yan. No? Na lilinlangin ang pag-iisip mo, they will attack your mind, no? They will attack your emotion. Pag ikay bumigay, naniwala ka sa kanila, then they can enter into your innermost being na kung tawagin ay the human spirit. So, kailangan ingatan ang sarili at ang isang taong puno ng presensya ng Diyos, puno ng salita ng Diyos, ay kailanman hindi siya kayang ma-demonize, hindi siya kayang linlangin, hindi siya pwedeng ma-possess. Never. Okay? At pag siya'y lumalapit sa mga taong demon-possess o may karga, lalayo yan kasi nararamdaman nila ang presensya ng Jesus sa buhay mo. Okay? Nawa, marami po kayo natutunan at next week, mas marami pa kayo matututunan sa part 3 na ating series, How to Cast Out Demons, at yung ituloy natin itong 6 steps on how to cast out demons. Okay? Part 3 po sa Tuesday next week. God bless everyone. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa informative, revelatory teaching na amin pong ginagawa through the Holy Spirit. Nawa, marami po ang natutunan ng mga kapatid. Nasa number 1 pa lang po kami. Yung pinag-aaralan kung ano ang cause, kung paano nakapasok ang demonyo. At we must interview the victim. Yun ang first step. Interview ang biktima. Marami po salamat sa gabi ito. Pagpalain mo lahat ng umates, Bible study ito, at may share namin ang video na ito to other people to bless them, Lord. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Please don't forget to like this video para ito po ang laging ma-appear sa Facebook. No? Pag maraming likes and comments, laging taas ng taas siya, uma-appear yan sa maraming tao at aabutin yan yung iba pang mga tao. Hindi lahat ng friends natin ay nakakakita nito. Yun lang madalas yung ma-communicate, ma-like o magbigyan ng comment, sila po yung nakakakita ng mga videos natin. Lilimitahan ng meta po yan. No? Kaya minsan nag-offer sila, you want to boost your post, no? Ito ang halaga, 500 pesos, it will reach 1,000 people. Yeah. Kung meron kang 3,000 friends or 2,000 friends, sabi it will reach 1,000 people. Pero may bayad, magbabayad ka ng 500 or kung anong presyo na. So pero pagka laging sinishare natin, mas marami ang
nakakabasa. Appear ito ng appear. Okay, so let's share the gospel to others and gamitin tayo ng Panginoon. God bless you all, mga kapatid. Shalom. Salamat po sa inyong kasama natin sa Bible study nito. God bless you all.